Kumusta? Mabuti! For today's video. For today's video, itong aming mga kaganapan sa pangalawang araw ng selebrasyon ng Pesach dito sa Israel. At kasabay pa ng kanilang holiday ay umulan pa ng raket at umabot nga hanggang dito sa lugar namin. Pero bago yan ay tumawag ang kapatid ni Lola at ang sabi may natira pa daw siyang isda sa bahay. Ayun nga yung kanyang niluto na handa nila sa unang araw ng selebrasyon ng Pesach. At pagbukas ko ng pinto ay bigla din bumukas ang pintuan ni Aling Esther at tawag-tawag ako at pinapasok ako sa kanyang bahay. יפה מאוד. כן, הנכדה שלי תבוא. Neket. נכדה. Kag sameyak, yafe biod. Okay. At yeslakshul kan yafe. Ay kaya pala ako tinawag ni Aling Esther ay para ibida sa akin ang ayos ng kanyang lamesa na may nakahanda na pagkain. Ay akala ko pa naman din ay ako'y pakakainin kaya ako'y tinawag. Ayun pala ibibida lamang sa akin yung kanyang ginawa sa lamesa. At syempre pinuri ko din naman ang ginawang paghahanda ni Aling Esther at todo effort nga at darating daw ang kanyang apo na babae. Isa lamang daw na apo niya ang darating pero nakimarites ako at sabi ko'y bakit ang daming plato sa lamesa kung isa lamang ang darating. Ayun daw kanyang anak na lalaki ay nandyan daw sa bahay at nasa kwarto lamang. Ay hanggang sa makaalis nga ako, hindi man lamang ako niyaya ni Aling Esther na kumain. Talaga itong si Aling Esther ay may pagkamahilig din sa maritesan ay paalis na nga ako ay panay pa ang sunod at panay ang chika. Tinanong ko pa nga si Aling Esther kung niluto niya yung kanyang mga inihanda. Ay hindi daw dahil hindi daw siya marunong magluto at mga tira lamang daw yun na pagkain na handa nila na dala ng kanyang mga apo at mga anak. Kaya pala sobrang linis din ang kusina ni Aling Esther dahil hindi siya nagluluto. Araw nga yan ng linggo at pangalawang araw ng Pesach dito sa Israel kaya walang trabaho ang mga tao at mga sarado ang mga tindahan. Ayan pala yung sinagoga o pinakasimbahan nila dito kung saan sumasamba ang mga Hudyo at mga Samaritano. At ang tawag nila niyan dito ay Beit Knesset. Ay nga't sarado ang mga tindahan at wala ding mga tao at pati mga pampublikong sasakyan ay walang biyahe. Isa yan sa pinakagusto kong kultura nila dito sa Israel na kapag araw ng Shabbat o holiday ay bawal magtrabaho ang mga tao at talaga namang nakapahinga. Masayang nagtitipon at nagsasalo-salo ang bawat pamilya. At kung meron mang nagtatrabaho sa araw ng pahinga ay mangilan-ngilan lamang. Mga hindi yun mga religyoso o kaya naman ay ibang lahi. Ay nga't nandito na ako sa bahay ni Imadora at kukuhanin ko yung pagkain na natira nila na handa. Shalom Ima, manishma, kagsamea. Ay nga si Imadora at pagdating ko nga ay nakahanda na din yung mga pagkain na ipapadala niya para kina Lola. Pinagdala nga din ako ni Lola ng 2 lalagyan ng pagkain at baka daw wala nang malagyan si Imadora. Iniwan ko na nga din para sa susunod na magbigay ulit si Imadora ng pagkain ay pwedeng malagyan. Pagkakuha ko ay malis din ako agad at dali-dali nga ako dahil pagdating ko ng bahay ay pakakainin ko pa ulit si na Lola. Ay nga't nang pauwi na ako ay may bukas na tindahan, ibig sabihin yan ay hindi religyoso o kaya naman ay ibang lahi ang may-ari ng tindahan. Ay nga't pagdating ko ng bahay ay tuwang-tuwa si Nilush nang marinig na binubuksan ko ang pinto. Tuwang-tuwa nga laging si Nilush kapag dumarating ako galing sa labas. Saglit nga lamang akong nawala ay kung makariak ay parang namiss agad ako. Kain tayo. Nilush! Kain tayo. Kumusta? Mabuti. Kain tayo. Tayo. Masakit to. Tayo! Kain tayo. Mabuti. Taim! Mabuti ka. Ano taim? Masarap. At pagdating ko, inasikaso ko agad si Lola at Nili at binigyan ko ng pagkain. Kaya naman happy tummy na naman si Nilush for today's video. At ayun nga't pagkatapos kumain ay busy ang person at panay ang dikit ng stickers kung saan-saan. Lahat nga ng drawer at cabinet dito sa bahay ay may nakadikit na stickers at pati nga sa gilid ng kanyang TV ay may stickers din. Parang alamang bata si Nilush sa kanyang mga hilig na gawain. Pinaayos nga din sa akin ni Nilush ang kanyang TV dahil kahit nagana ito ay mayroon nakaharang naman na kulay black sa screen. Ay nga't okay na at hindi pwedeng mawalan si Nilush ng TV dahil isa sa kanyang libangan ay ang manood ng cartoons. Panay pa nga din ang kutkot ng stickers at meron pa daw siyang didikitan. Kita nyo naman at lahat ng drawers ay bat-bat na ng stickers. At ito naman yung mga pagkain na galing kay Imadora. Mayroong patis at hindi ko alam kung saan gawa yan at galing yan sa anak ni Imadora. Mayroong beetroot o selek at paborito nila din yan dito. Masarap nga yan at kumakain din ako niyan. Mayroon ding padalang isdang salmon na may halong green beans. At pati nga matza powder ay nagpadala din katulad yun ng aking ginawa ng matza ball soup. At ayan naman yung isda na natira sa niluto ni Imadora at ipinadala na nga lahat ata din sa bahay.
At nung hapon naman ay biglang tumunog ang siren, ang ibig sabihin ay may paparating na racket dito sa aming lugar. Kaya naman dali-dali kong ibinangon si Lola sa kanyang kama at dinala ko dyan sa aking kwarto na bomb shelter. At habang ang ibinabangon ko si Lola sa kama ay nauna na dyan sa bomb shelter si Nilush. Wala na ganit tama. Natatawa nga ako kay Nilush dahil gustong yakapin si Lola ay ito naman si Lola ay pinauusod si Nili dahil wala daw akong mauupuan. At bagong paligo na nga din dyan si Nili kaya iba na ang kanyang suot. At pagkalipas nga ng ilang minuto pagkatapos ng mga pagsabog ay lumalabas na din kami ng bomb shelter. At dyan nga ihahatid ko na si Lola sa kanyang kwarto. Ganon nga lagi ang aming eksena kapag may mga pagsabog na umaabot dito sa aming lugar. Medyo delikado nga din kapag inililipat ko si Lola sa aking kwarto na bomb shelter dahil pwedeng madapa sa pagmamadali. Ay nga't pinalitan yung kanyang tungkod at ang gagamitin niya daw ay ang walker ni Nili. At habang naglalakad naman si Lola ay nakaalalay ako sa likod. Mahirap nga din diyang idaan yung walker dahil makipot yung daan at ayan nga't pumasok pa sa ilalim yung isang paa ng walker. Delikado nga din yung carpet na yan at pwedeng makadapa at ilang beses ko na nga din sinabi kay Lola na alisin na yan. At pati nga yung nurse at therapist na pumupunta dito sa bahay ay sinabi na din kay Lola na alisin na yung carpet. Ang kaso itong si Lola ay mahirap mag-let go ng mga gamit ay kahit nga amusin at dugyutin na yung carpet ay ayaw pang ipatapon. Ganun nga talaga siguro kapag tumatanda na kahit nga balat ng gamot ay ayaw ipatapon at kapag kinukuha ko para itapon ay nagagalit sa akin. Ay siya hanggang dito lamang ating kwento for today's video. Maraming po salamat sa inyong support at laging panonood. Mag-ingat po kayo palagi. And please subscribe to my YouTube channel. Please follow and share. Salamat!